Si Cheese pinaalis. Pinagtutulungan si Cheese. O, pasok. Inakusahan ng prosekusyon si Senate President Cheese Escudero ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaugnay ito ng desisyong ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, meron na raw tagapagsalita ang prosekusyon. At sino siya at anong kanyang sinabi? Yes, si Atty. Antonio Bukoy. Ito nga, siya yung tagapagsalita, no? Napiling tagapagsalita o spokesperson ng House Prosecution Panel. At ayon nga sa kanya, sa mga susunod na araw, maghahain po sila, no? Nitong pleadings dun sa Senado na tatayong impeachment court. Ito raw po yung motion o manifestation para klaruhin nga sa impeachment court yung kanilang utos na ibalik sa Kamara ang articles o Kamara, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tinan mo ito mga to, ang kukulit ng tigas ng ulo, maghahain daw sila ng pleadings para questionin itong ginawa na pagbalik sa kanila ng Senado. Saan mo sabi mo ka-questionin sa Senado? And of course, kayo naman para kayong tangang abogado. Di ba? Siyempre silang uhusga. Sino bang maghuhusga niyan? Alam ka namang i-convict nila sarili nila para kayong tanga. Diba? Kayo mga abogadong Kaya nga sinasabi ni Chis sa korte kayo magreklamo eh. Ulitin ko, sabi ng Senado, tama sila. Sabi nyo, tama ang congressman, tama kayo. Ay, sinong magsasabi ko sinong tama at mali? Dali nyo sa korte, ba't ba natatakot kayo? Sang-ayon din si Bukoy doon sa pahayag ng Philippine Constitution Association at dating Chief Justice Renato Puno na may grave abuse of discretion na o pang-aabuso sa kapangyarihan si Senate President Cheese Escudero. Narito po ang kanyang pahayag. Actuation and ruling ni Senate President Cheese Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso. Sabi mo nga yan. Sabi mo wala sa batas yung pag-remand ng impeachment court. Wala din naman sa batas na hindi nila pwede i-remand. First time nga ito nangyari. Mag-i-stalemate kayo dyan. Kaya nga sa korte nyo ireklamo nang sila makapag-decide. Ayun po, sinasabi mo dyan sa media, ano magagawa ng media? Magmukha kayong malinis sa harap ng taong bayan? Hindi. Alam mo si Tamba, happy birthday sa'yo. Bakit happy birthday? Araw daw ng mga buhaya ngayon eh. Hindi lilinis ang pangalan niya si Tamba, maniwala ka. Pagka ganyan ang ginagawa niyan, hindi ko talaga pasensya na. Hindi ko talaga maintindihan. Palitan ka ng Speaker of the House, duwag ka magsalita. Nag-hire ka ng mga ganitong tao, wala din namang binatbat. Sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. Wala pa ng pahayag o tugon dito sa pahayag na ito ni Bukoy, si Senate President Cheese Escudero. Balik sa'yo. Marian, si Atty. Bukoy, ano ang background niya? Jiggy, etong si Atty. Bukoy ay abogado na po, no? Sa loob ng 40 dekada o 41 years at graduate po siya sa UP College of Law. 41 years na yung abogado, ganyan pa? Pambira, oh. Uy, naku, ano nangyayari sa bansang Pilipinas? Hindi kaya kinahihiya ito ng UP? Noong 1984, kasalukuyan din po siya managing partner ng Bukoy Poblador and Associates firm na nag-specialize nga po sa corporate and tax law at miyembro rin siya ng Free Legal Assistance Group of FLAG at ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity. Ay, tax law pala. Tax law. Tax law pala. Ay, sa tax law pala. Ay, walang problema sa tax si Marcos.
and Nationalism Incorporated o Mabini. Katunayan Jiggy, naabutan pa raw ni Bukoy ito nga mga nagtatag ng flag mga kilalang nationalists, mga dating senador na sina Senators Jose Jokno, Lorenzo Tanyada at Joker Arroyo. Mga batikang senador po ito. Nag-name drop pa talaga. No? May kakilala akong ganyang vlogger. Ang hilig mag-name drop. alam mo ang isang mapa-vlogger, mapa-newscaster, mapa-politician, pag mahilig mag-name drop, wala yun. Latak yun. Maniwala. Meron akong kilalang vlogger ganyan. Lahat ng kernel kilala niya. Lahat ng general, politiko kilala niya. Dati siyang galit na galit kay Marcos. Tapos sumipsip ngayon kay Marcos. Tapos gayon sumisip-sip kay Tambaluslos. Tapos ay nako. Mas lahat kilala niya. Kaya natanong ko sa kanya kung ano kaya sa tingin niya masasabi nitong mga nagdaang senador sa kasalukuyang Senado. Narito ang kanyang pahayag. Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Iyon. Yan ang sinasabi natin kanina. Anyway, maliwanag po mga kababayan natin na ang direksyon nitong si Tamba ay dyan talaga, no? So, eto pinapakita ko. Eto maliwanag to. Mahina talaga ang kaso nila. Pag ang isang abogado ay nagpunta na sa trial by publicity, hindi naman tayo abogado. Pero, alam mo yung taong maingay, walang laman ng utak. May kilala kayong kaibigan, bida-bida? Walang laman ng utak, di ba? Alam mo yung taong, yung abogadong alam mong makikipaglaban talaga sa korte. Tahimik. Sasagot lang yan sa media kasi binanata ng media and they need to have reaction. Ito naman hindi. Talagang kumuha pa sila nag-hire sila ng spokesperson. So, congratulations, VP Sara Duterte. It's 100% panalo ka dito.